Salot nga ba sa lipunan ang video games? Anong paborito mong laro? Mobile Legends po. GTA. Call of Duty po. Barilan ba yan? Apa. Sinong paborito mong hero? Si Aldous. Kunyari, napuruhan ni Laila Tang si Aldous. Gusto mo bang mamaril ng mga classmates mo? Hindi po. Hindi po. Masama yun. Kapag ba natatalo ka, gusto mong saksakin yung classmate mo? Hindi. Kunyari, may problema ka. Nakaka-impluwensya ba yung laro para bunton mo sa iba yung problema mo pag babarilin mo sila? Hindi naman po. Hindi naman. Opo. Bakit? Ano lang mo yun pantanggal ko lang ng stress yun. Pantagal ng stress. Barilan, pantagal mo stress. Apa. Kung ano mang ginagawa ko sa labas, hindi naman po nakakapik yung online games. Ang dali kasing sisihin ng video games no? Ang Gorebox ay banned na dito sa Pilipinas dahil ito raw ang itinuturong dahilan sa pagiging bayolente ng mga kabataan ngayon. At least dahil isa rin daw ito sa mga nilaro noong isang shooter na minor de edad sa Tacloban. Tila wala sa usapan ang magulang. Huling check ko pre, 18 and above ang rating ng game. Di ba responsibilidad ng magulang na pigilan ang mga kabataan mula sa mga ito? Noong panahon ng mga batang 90s, merong tinatawag na computer shop culture. At kaakibat nito, ang paglalaro ng mga LAN games tulad ng Counter-Strike, Ragnarok, Dota at iba pa. Hindi naman ito naging refleksyon ng pagkatao ng mga kabataan noon. Pero malas mo lang pag sinugod ka ng airmats o airpods mo sa computer shop dahil kaina na o di kaya ay napapatodo ka na sa kaka-computer. Take note, nariyan ang presensya at gabay ng magulang. Pero baka nga tama sila, nagbabago nga naman ang panahon. Baka kailangan na nga ng mas matinding aksyon dito. Ano, edi sakarin na natin. Iba na ang ibang mga laro. Baka nga naman mas lumala pa ang pagiging bayolente ng mga kabataan. Iba na ang mga TV show at mga pelikulang may saksakan, barilan at iba pang krimen. Baka nga naman lalong malaso ng utak ng mga bata na hindi naman nila dapat pinapanood talaga in the first place. Kaya nga may MTRCB rating, di ba? Iba ng panonood ng mga ganap sa Senado. May barilan din dun, di ba? Joke lang. Iba ng mga sound trip na senti. Baka makaapekto ito sa mga kabataan at hindi na makapag-function ng maayos. Iba na mga librong may temang marahas. Kahit hindi na henerasyon ng mambabasa ang mga kabataan ngayon. Iba ng mga newspaper. Baka makakita o makabasa ang mga bata ng mga balitang grapikal. Iba ng social media. Sino na lang ang gagabay sa kanila sa misinformation at disinformation doon? Para naman sa mga parents, iban na rin ang mga online sugal. Para hindi na maubos ang pang-college ni Junior sa scatter. Oh, ngayong bawal na ang lahat. Anong gagawin natin ngayon? Sa lipunang bawal ang lahat at tila naka-hardwire sa kamalayan ng mga tao na masarap ang bawal, hahanap-hanapin lang nila yan. At baka mauwi pa sa mas marahas at mas bayolenteng pag-uugali ng mga kabataan. Saan nga ba tayo nagkulang? Dahil ba wala ng mga family-themed o educational shows na may appeal talaga sa mga kabataan tulad dati? Ay nako, it all boils down sa responsibilidad ng magulang. Simple lang naman, pagbawalan o bantayan sila sa mga bagay na hindi pambata, lalo na sa mga may rating na 18 years old pataas. Responsibilidad ng magulang na pagalitan at disiplinahin sila pag hindi sila sumusunod o sumusobra na sila. Ngayon, kung bayolente talaga ang isang bata by nature, baka ibang usapan na yon. Rephrase ko lang ang sinabi ng idol kong manunulat. Kung mas malakas pa ang impluwensya ng video game sa anak mo, anong klaseng magulang ka? Ako si Emil Kailing, dito sa Pilipinas.